Ako si Miguel, isang simpleng lalaki na naninirahan sa maliit na bayan ng San Isidro. Sa mga mata ng iba, ako ay isang ordinaryong tao na nagtatrabaho sa lokal na pabrika. Ngunit sa loob ko, palaging may nakatagong pagnanasa, ang pag-alam sa aking nakaraan. 20 taon na ang nakalipas, bago pa man ako tumapak sa San Isidro, may isang bahagi ng aking buhay na tila nawawala. Isang bahagi na pilit kong binabalik-balikan sa aking alaala, subalit hindi ko magawang buuin. Isang araw habang naglilinis ako ng lumang bodega sa likod ng aming bahay, may natagpuan akong kahon sa sulok nito. Ang kahon ay puno ng alikabok, tila nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang tambak ng mga lumang papel. Sa ibabaw ng mga papel, may isang liham na tila hindi pa nabubuksan. Ang pangalan ko ang nakasulat sa sobre at ang pagkaselyo nito ay tila mula pa sa nakaraan. Sa loob ng liham ay naroon ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ang mga salitang puno ng damdamin. Ang mga salitang umaalingaw-ngaw sa aking puso. Miguel, hindi kita makakalimutan. Sa bawat tibok ng puso ko, ikaw ang laman. Ang mga salitang ito ay nagmula kay Isabel, ang babaeng matagal ko nang hinahanap sa aking alaala. Sa bawat linya ng liham, ramdam ko ang pag-ibig na nag-aalab, kahit na ito'y sinulat 20 taon na ang nakalipas. Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit hindi ko maalala si Isabel? Bakit tila hindi ko matanto kung sino siya? Sa kabila ng damdamin sa liham, ang kanyang mukha ay tila nawawala sa aking alaala. Hindi ito tama, hindi ito dapat. Nagpasya akong hanapin ang mga sagot. Kailangan kong malaman kung sino si Isabel at bakit tila siya ay bahagi ng aking nakaraan na pilit kong nakalimutan. Sa paglalakbay na ito, nakilala ko si Ana, isang babaeng may mga mata na tila puno ng lihim. Siya ay isang kaibigan ng pamilya na nag-alok ng tulong sa aking paghahanap. Sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang koneksyon, isang misteryo na tila bumabalot sa amin. Alam mo ba kung sino si Isabel? Tanong ko kay Ana habang kami nag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang sagot ay tila puno ng pag-aalinlangan. Miguel, may mga bagay sa nakaraan na mas mabuting hindi na muling balikan. Ngunit hindi ako pumayag. Ang liham na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang bahagi ng aking buhay na hindi ko kayang talikuran. Sa pag-usad ng aking paghahanap, unti-unti kong nabuksan ang mga piraso ng nakaraan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala na tila bumabalik. Hanggang sa isang araw, sa aking pag-iisa, may natuklasan akong larawan ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may isang bagay sa kanyang ngiti, isang lihim, isang misteryo. Nang makita ito ni Ana, may bumakas na pagkabigla sa kanyang mukha. Miguel, hindi mo dapat natagpuan ang larawang iyon, wika niya, puno ng tensyon. Ang kanyang pag-aalala ay nagdulot ng hindi inaasahang kislap sa aking kaisipan. Ano ang lihim na bumabalot kay Isabel? Bakit tila nalalapit sa amin ang panganib? Sa kabila ng mga babala, hindi ko magawang itigil ang aking paghahanap. Ang liham na iyon ang susi sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko na ang kasagutan ay may kapalit. Isang kapalit na hindi ko inaasahan. Ang liwanag ng araw ay naglalaro sa mga pader ng aking silid, ngunit ang aking isip ay nasa dilim pa rin ng nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng lumang kahon na natagpuan ko sa aming lumang bahay, habang ang mga mata ko'y nakapako sa isang liham na tila may kapangyarihang bumuhay sa mga alaala ng isang pag-ibig na matagal nang nagtapos. Ang liham na ito ay mula kay Elisa, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo. 20 taon na ang lumipas simula nang huli kaming nagkita. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan.
na unti-unting nagbunga ng isang pag-iibigan na puno ng pangarap at pangako. Ngunit sa likod ng matatamis na sandali, may mga lihim na hindi namin kayang pag-usapan, mga galit na hindi kayang patawarin, at mga pangarap na hindi natupad. Hanggang sa isang araw, nawala na lang siya tulad ng hangin sa umaga. Nang buksan ko ang liham, bumungad sa akin ang pamilyar niyang sulat kamay. Mahal kong Daniel, ang simula ng liham at sa bawat salitang nababasa ko, bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga gabing magkasama kami sa ilalim ng mga bituin habang nag-uusap tungkol sa mga bagay na tila walang hanggan. Ngunit ang nilalaman ng liham ay nagdala sa akin sa isang bagong paglalakbay na hindi ko inaasahan. Alam kong marami kang tanong kung bakit ako umalis. Marahil ay hindi mo ito maiintindihan, ngunit kailangan kong gawin ito para sa ating kapwa. Ang lihim na matagal ko nang itinago ay ang dahilan ng aking pag-alis. Sulat ni Elisa. Sa puntong ito, napalitan ng misteryo ang dati kong pagkalito. Anong lihim ang tinutukoy niya? Ano ang dahilan ng kanyang pag-alis? Nais kong malaman, ngunit sa bawat pag-iisip ng sagot, nararamdaman ko ang lumang kirot na paulit-ulit na bumabalik. Sa ilalim ng mga pahina ng liham, naroon ang isang larawan. Larawan naming dalawa nakangiti sa harap ng isang maliit na restaurant kung saan kami madalas magpunta. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang tila isang pahiwatig. Hanapin mo ang katotohanan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nagpasya akong sundan ng pahiwatig na iniwan ni Elisa. Kinailangan kong bumalik sa lugar kung saan kami unang nagkakilala, sa lumang aklatan ng bayan. Ang aklatan ay tila isang lumang alaala na puno ng mga kwento ng nakaraan. Sa bawat hakbang papasok, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib, ang kaba sa aking tiyan. Ano ang matutuklasan ko dito? Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga lumang estante, may isang bagay na nakatawag ng aking pansin. Isang lumang aklat na parang matagal nang hindi nahahawakan. Binuksan ko ito at sa loob may isang maliit na sobre na parang namumukod tangi. Nang aking buksan, bumungad sa akin ang isa pang liham mula kay Elisa. Mahal kong Daniel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang una kong liham. Ang totoo, hindi ako umalis dahil sa iyo. Umalis ako dahil sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Ngunit ngayon ay kailangan mong malaman. Ang aking pag-alis ay may kinalaman sa isang tao mula sa aking nakaraan. Isang tao na hindi ko inaasahang makikita muli, sulat niya. Sa puntong ito, bumilis ang tibok ng aking puso. Sino ang taong tinutukoy ni Elisa? At bakit tila napakahalaga nito sa kanya? Ang liham ay nagpatuloy, ngunit ang huli nitong linya ang nag-iwan sa akin ng labis na pagkabalisa. Kung nais mong malaman ang buong kwento, hanapin mo ang susunod na liham sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga. Umalingaw-ngaw sa aking isip ang mga alaala ng aming unang tagpuan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa likod ng aklatan. Doon kami unang nagkita at doon nagsimula ang lahat. Ngunit sa mga salitang iyon, may naramdaman akong ibang bagay. Isang hiwaga na tila mas malalim kaysa sa inaakala ko. Habang nagmamadali akong lumabas ng aklatan, ang hangin ay tila nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga, tila naroon ang susunod na bahagi ng kwento na magbibigay liwanag sa lahat ng misteryo. Ngunit sa bawat hakbang na malapit sa lugar na iyon, nararamdaman ko ang isang kakaibang kaba, na tila ang katotohanan ay may kakayahang baguhin ang lahat ng alam ko tungkol sa aming nakaraan. At sa puntong iyon, sa ilalim ng lilim ng puno, doon ko natagpuan ang ikatlong liham. Ngunit bago ko pa man buksan, narinig ko ang isang tinig mula sa likuran ko. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi inaasahan. Daniel?
Napalingon ako at sa aking harapan ay naroon si Elisa, mas maganda at mas misteryoso kaysa dati. Ngayon, ang aming pagkikita ay tila ang simula ng isang bagong kwento, isang kwento na puno ng pag-ibig, misteryo, at mga tanong na hindi ko pa alam ang sagot. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong hindi na ako maaaring umatras. Pagkatapos ng pagkakatagpo ko sa lumang kahon na puno ng mga liham, hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala ng aming kabataan. Ang bawat piraso ng papel ay puno ng damdamin, mga pangarap at mga pangako na hindi ko kailanman inakalang muling babalikan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga liham na ito ay naging mga alaala ng isang pagmamahalan na naputol ng oras. Sa bawat paglipat ko ng pahina, nararamdaman ko ang pagdaloy ng damdamin sa aking puso. Parang kahapon lang, nang kami ni Isabela, ang babaeng minsay naging sentro ng aking mundo, ay magkasamang nangangarap. Ang kanyang mga salita ay tila bulong ng hangin, puno ng pag-asa at pag-ibig. Ngunit hindi ko rin maiwasang magtanong, ano nga ba ang tunay na nangyari sa amin? Sa unang liham, naroon ang kanyang pangako na hindi magbabago ang kanyang damdamin kahit ano pa man ang mangyari. Ang mga susunod na liham ay puno ng kasiyahan, mga kwento ng kanyang araw-araw na buhay at mga plano naming magkasama. Ngunit ang liham na ika-20 ay naiiba. Sa halip na masayang kwento, ito'y puno ng pag-aalala. Nais niyang makipagkita sa akin, may mahalaga siyang sasabihin. Subalit, sa likod ng mga liham na ito ay ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Bakit hindi ko natanggap ang huli niyang mensahe? Ano ang mahalagang bagay na nais niyang sabihin? Sa kabila ng mga katanungang ito, ang pagmamahal ko kay Isabela ay nanatiling buhay sa aking puso. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa aking silid, napagdesisyunan kong bumalik sa lugar kung saan kami huling nagkita. Sa ilalim ng mga bituin, bumalik ang lahat ng alaala. Ang parkeng ito ay saksi sa aming mga tawanan, kilig at mga pangakong binitiwan. Ngunit ngayon, tila ba may kulang, isang misteryo na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aking pagninilay-nilay, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Akala ko'y ako lang mag-isa sa parkeng iyon, ngunit isang figura ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Isa itong babae may hawak na isang lumang kwaderno. Habang papalapit siya, ang kanyang mukha ay parang pamilyar pero hindi ko pa rin siya matukoy. "Ikaw ba si Daniel?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pagkakilala. "Oo, ako nga. Sino ka?" sagot ko, puno ng pagtataka. "Ako si Clara. Ako ang kaibigan ni Isabela. Nasa akin ang liham na hindi mo natanggap," sabi niya habang inaabot ang kwaderno sa akin. Sa paghawak ko sa kwaderno, naramdaman ko ang bigat ng oras na lumipas. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat, ngunit ang isa sa kanila ay may pirma ni Isabela. Agad kong binasa ang liham na iyon at sa bawat salitang nababasa ko, ang mga misteryo ng nakaraan ay unti-unting nagiging malinaw. "Daniel, alam kong ito'y biglaan pero kailangan kong umalis. May sakit si Mama at kailangan ko siyang alagaan. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero hindi ko ito magagawa nang hindi sinasabi sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Mahal na mahal kita, Daniel, at sana ay maghintay ka. Balang araw, babalik ako." Ang liham na ito ay nagbigay linaw sa lahat ng tanong ko. Ngunit sa ilalim ng mga salita ni Isabela ay ang isang hindi inaasahang revelasyon. Ang sakit ng kanyang ina ay mas malala kaysa sa inaasahan at hindi siya nakabalik. Akala ko'y iniwan niya ako, ngunit ang totoo ay ang pag-ibig namin ay nasadlak sa isang trahedya. "Clara, bakit ngayon mo lang ito ibinigay sa akin?" tanong ko, puno ng emosyon. "Isabela ay nagbilin na ipasa ko ito sa iyo kung sakaling hindi siya makabalik. Pero natakot ako. Natakot akong masaktan ka. Ngunit ngayon, alam kong kailangan mong malaman ang totoo," sagot niya
habang luhay pumapatak sa kanyang mga mata. Sa pag-alis ni Clara, isang bagong pag-asa ang sumibol sa akin. Hindi ko man naibalik ang panahon, pero ang pag-ibig ko kay Isabela ay nanatiling buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang tanong na bumabagabag sa akin. Paano ko haharapin ang hinaharap na alam kong hindi na siya babalik? Sa ilalim ng mga bituin, ako'y nakatayo, puno ng pag-asa at pangarap na balang araw, ang aming mga alaala ay magiging inspirasyon para sa bagong simula. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang liham na hindi ko inaasahan ang aking natagpuan. Isang liham na puno ng pag-asa at pangakong hindi magwawakas. Nang bumalik ako sa lumang bahay ng aking lola, hindi ko maiwasang muling bumalik sa nakaraan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng alaala ng pagkabata ko. Ngunit higit pa roon, ito ang lugar kung saan ko natagpuan ang liham na nagbago sa takbo ng buhay ko. 20 taon na ang lumipas simula nang mahulog sa aking mga kamay ang liham na iyon, isang liham ng pag-ibig na tila nakalimutan ng panahon. Sa sinag ng dapit hapon, naupo ako sa lumang duyan sa likod ng bahay, hinahayaan ng malamig na hangin na yakapin ang aking katawan. Sa aking bulsa, natagpuan ko ang liham na iyon, paulit-ulit kong binasa ng pabalik-balik, tila hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na hindi ko alam kung kailan ko pa ba naisip. Ang mga salitang nakapaloob dito ay puno ng damdamin. Bawat letra ay tila pintig ng puso ng taong sumulat nito. Ang unang pagkakataon na nabasa ko ito, ramdam ko ang init ng pagmamahal na bumalot sa akin. Ngunit ang tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan ay kung sino ang sumulat nito at para kanino. Ang liham ay walang pangalan, walang pahiwatig kung sino ang nagpadala at sino ang pinadadala. Ang tanging pahiwatig ay ang taon. 20 taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong nakalimutan ang misteryo ng liham. Ang buhay ay patuloy na umikot, ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-usisa ay nanatiling bahagi ng aking pagkatao. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang tawag ang aking natanggap. Si Maria, ang babaeng minsan ay naging bahagi ng aking buhay, ang nagbigay ng tawag. Hindi ko siya nakita o nakausap mula nang kami maghiwalay, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling pamilyar, puno ng damdamin at alaala ng nakaraan. May natagpuan akong liham, Jaime. Ang kanyang bungad halatang may pag-aalinlangan sa kanyang tono. At sa tingin ko, kailangan mo itong makita. Sinundan ko ang kanyang boses sa isang maliit na kafe sa gitna ng lungsod. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-usisa at takot na matagal ko nang kinikimkim. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang sobre. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang liham na tila kakambal ng liham na nasa aking bulsa. Ang parehong sulat kamay, ang parehong damdamin, ngunit ibang mga salita. Jaime, sino ang nagpadala ng mga ito? Tanong niya, halatang hindi niya alam ang sagot. Sa aming muling pagkikita, unti-unting bumalik ang mga alaala. Ang mga tawanan, ang mga luha at ang mga pangarap na hindi natupad. Ngunit sa kabila ng lahat, ang misteryo ng mga liham ang higit na bumabalot sa aming dalawa. Sa liham na natagpuan ni Maria, may mga pahiwatig na hindi ko nakita sa aking liham. Ang mga pasaring tungkol sa isang pag-ibig na nawala, isang pangakong hindi natupad at ang pag-asang muling magtagpo. Habang binabasa namin ang liham, isang pangalan ang biglang lumitaw sa alaala ko. Si Eduardo, ang matalik kong kaibigan noong kabataan. Siya ang laging kasama ko, ang taong alam ang lahat ng aking lihim. Ngunit siya rin ang taong bigla na lamang nawala, iniwan ang lahat ng tanong na walang kasagutan. Maria, naniniwala akong si Eduardo ang sumulat ng mga liham na ito. Ani ko, puno ng pag-aalinlangan ngunit may tiyak na kumpiyansa.
Ngunit ang tanong na bumabalot sa akin ay hindi lamang kung sino ang sumulat, ngunit para kanino. Ang mga liham ay puno ng pagmamahal, ngunit ang pag-ibig na iyon ay tila nakatuon sa isang tao na hindi ko alam. Sa isang iglap, naalala ko ang isang pangyayari noong kabataan namin. Isang lihim na pag-ibig na hindi ko alam kung paano nagsimula o natapos. Si Eduardo ay palaging tahimik, puno ng misteryo, ngunit sa kanyang mga mata ay may damdamin na tila nakalaan para sa isang tao. Yaime, sa tingin mo ba ako ang tinutukoy sa mga liham na ito? Tanong ni Maria. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may pag-asang naghihintay ng kasagutan. Sa kanyang tanong, biglang bumalik ang alaala ng isang gabing puno ng luha at pag-amin. Isang gabing si Eduardo ay nagpaalam na aalis. Dala ang lihim na pag-ibig na hindi ko alam kung para kanino. Ngunit sa kanyang huling mga salita, may pahiwatig na ang lihim na iyon ay para sa isang taong malapit sa akin. At sa puntong iyon, napatigil ako. Natanto ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Ang pag-ibig na iyon ay para kay Maria, ngunit ang twist ay hindi lamang iyon. Ang liham na natagpuan ko ay hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Nang mapagtanto ko ang lahat, isang malamig na hangin ang dumampi sa akin. Ang misteryo ng liham ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi sa kung paano namin haharapin ang kasalukuyan. Sa pag-aakalang si Maria ay ang taong tinutukoy sa liham, isang tanong ang bumalot sa akin. Handa ba kaming harapin ang damdaming matagal nang nakatago o ang liham ay mananatiling lihim ng nakaraan? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asang muling bumangon, ngunit sa likod nito ay ang takot na muling masaktan. Sa puntong iyon, alam kong ang liham ay hindi lamang isang piraso ng papel, kundi isang pinto patungo sa mga damdaming hindi ko alam kung paano haharapin. At doon nagsimula ang tunay na kwento namin, hindi lamang tungkol sa liham ng nakaraan, kundi sa kung paano namin haharapin ang pag-ibig na muling bumabalik sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa liham na natagpuan ko. Isang piraso ng papel na halos 2 dekada nang nakatago, tila isang misteryosong hiyas mula sa nakaraan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman kong ito ay may mahalagang bahagi sa kwento ng buhay ko at ni Clara. Ang mga salitang nakasaad doon ay tila mga pagkukwento mula sa nakalipas na hindi ko pa lubusang maunawaan. Ang liham ay isinulat ng isang hindi kilalang tao, ngunit ang mga salitang nakapaloob dito ay puno ng damdaming pamilyar. Mahal na Clara, ito ang nakatatak sa simula. Ang bawat araw na lumilipas na hindi kita kapiling ay parang isang araw na nawala sa akin. Ang ating mga alaala ay nananatiling buhay sa aking isipan at ang pag-asa na balang araw ay muling magtatagpo ang ating mga landas ay ang nagbibigay lakas sa akin. Mahal kita higit sa anumang bagay. Hindi ko maiwasang magtanong, sino ang sumulat nito? At bakit hindi ko kailanman nabanggit ni Clara ang tungkol dito? Sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi ng aking puso na nais maniwala na ito ay mula sa akin, na sa isang paraan ay naibahagi ko ang parehong damdamin kay Clara noon pa man. Ngunit paano kung hindi? Paano kung may ibang tao sa buhay ni Clara na nagmahal sa kanya sa paraang hindi ko kayang tumbasan? Nagpasiya akong kausapin si Clara tungkol dito. Sa aming pagkikita sa isang maliit na kapehan sa tabi ng dagat, kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. May kailangan akong sabihin sa iyo, bungad ko, habang pinipilit kong panatilihin ang kalmado sa kabila ng alingawngaw ng aking puso. Ano iyon? Tanong ni Clara, ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. May natagpuan akong liham, isang liham na sinulat para sa iyo, 20 taon na ang nakalilipas. Napakunot ang kanyang noo, tila nag-iisip. Liham? Paanong liham? Isang liham ng pag-ibig,
Sagot ko habang inabot sa kanya ang papel na iyon. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha habang binabasa niya ito. Ang bawat pagbabago sa ekspresyon niya ay tila isang paglalakbay sa mga nakatagong alaala. Napansin kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sino ang sumulat nito, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang bulong. Pero ang damdamin ay tunay. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng palaisipan sa akin. Paano niya naramdaman ang damdamin sa liham na hindi niya alam kung sino ang sumulat? Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga araw na magkasama kami, ang mga tahimik na sandali sa ilalim ng bituin, ang mga pag-uusap na puno ng pag-asa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Minsan, may mga damdamin na nag-uugnay sa atin sa ibang tao, kahit hindi natin lubusang maipaliwanag, sagot ni Clara. Ang boses niya ay puno ng katiyakan. Ang liham na ito ay parang isang echo ng isang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng misteryo. Sino ang sumulat ng liham? At bakit tila may koneksyon si Clara sa mga damdaming iyon kahit hindi niya alam ang pinagmulan? Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng pag-aalala at pag-asa na matuklasan ng katotohanan. Ngunit sa bawat sagot na natutuklasan ay tila mas lalo pang lumalalim ang misteryo. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking silid, may natuklasan akong lihim na nakatago sa likod ng isang lumang larawan. Sa likod ng larawan namin ni Clara, may isang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang mga salitang nakasaad doon ay nag-iwan ng matinding pagkalito sa akin. Sa likod ng bawat liham may isang kwento. Hanapin mo ang kwento at matutuklasan mo ang lihim ng ating pag-ibig. Napag-isip-isip ko na ang liham na ito ay hindi lamang basta isang piraso ng nakaraan. Ito ay tila bahagi ng isang mas malawak na kwento. Isang kwento na hindi namin lubusang alam ni Clara. Habang iniisip ko ito, naramdaman kong may bagong pananabik na bumabalot sa akin. Ano ang kwento sa likod ng liham na ito? At paano ito makakaapekto sa aming kinabukasan? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang liham na ito ay tila isang piraso ng palaisipan na kailangan naming buuin. Ngunit paano namin ito matutuklasan? Sa paglapit ng umaga, alam kong isang bagong kabanata ang naghihintay sa amin, puno ng mga tanong at pag-asa na balang araw ay matutuklasan naming ang buong kwento. At sa paglipas ng bawat araw, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung ang liham na ito ay may kaugnayan sa isang lihim na hindi namin kailanman inaasahan? Nagising ako mula sa isang malalim na panaginip kung saan naririnig ko ang boses ni Elisa, ang kanyang tawanan na parang musika sa aking pandinig. Nasa bingit ako ng pag-iisip, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming pag-iibigan na tila kahapon lamang nangyari. Ngunit sa sandaling idilat ko ang aking mga mata, bumalik ako sa realidad. 20 taon na ang lumipas mula nang huli kaming magkasama. Ang liham na natagpuan ko ay tila isang tulay sa nakaraan, isang piraso ng aming kwento na hindi ko alam na umiiral. Habang hawak ko ang liham, nararamdaman ko ang pagbigat ng mga salitang nakapaloob dito. Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit malinaw pa rin ang mensahe. Sinimulan kong muling basahin ang bawat linya, hinahanap ang mga nakatagong kahulugan sa pagitan ng mga salita. Mahal ko, ang simula niya, hindi ko alam kung kailan mo ito matutuklasan, ngunit umaasa akong sa oras na iyon, handa ka nang malaman ang lahat. Ano ang dapat kong malaman? Ang tanong na iyon ay bumabalik sa akin habang sinisikap kong intindihin ang liham. Sinundan ko ang mga parirala na puno ng damdamin, ang mga pag-amin na hindi ko inaasahan. May isang lihim na matagal kong itinago. Ang kanyang isinulat, isang bagay na nagbago sa takbo ng ating kwento.
bumalik sa akin ang alaala ng huling araw namin na magkasama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit pilit ng ngumiti. Sinabi niyang kailangan niyang umalis, ngunit hindi ko kailanman naisip na hindi na siya babalik. Nagpaalam siya ng walang paliwanag at naiwan akong nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Ngayon, sa liham na ito, tila mas malapit na akong makahanap ng sagot. Sa mga susunod na talata, isinulat niya ang tungkol sa isang pangyayari na nagdala ng takot sa kanyang puso. Isang gabi, may natuklasan ako. Ang sabi niya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam kong kailangan kong lumayo upang protektahan ka. Protektahan ako mula saan, mula kanino. Ang mga tanong ay tila walang katapusang naglalaro sa aking isip. Ang misteryo ng kanyang pag-alis ay lumalim pa. Ngunit sa bawat salita, nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi naglaho sa paglipas ng panahon. Binanggit niya ang isang tao, isang pangalang hindi ko pa naririnig. Si Julian, ang sabi niya, ang taong iyon ay bahagi ng lihim na ito. Sino si Julian? Ang pangalan ay nagpaalala sa akin ng mga pagkakataon na may mga tawag na hindi ko matukoy ang pinagmulan, mga pagbisita na tila hindi inaasahang nangyayari. Habang patuloy kong binabasa, nararamdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Ang bawat salita ay puno ng emosyon. Ang bawat linya ay nagpapahiwatig ng isang masalimuot na kwento na hindi ko kailanman naisip na bahagi kami. Ang liham ay puno ng pag-asa, ngunit may halong takot sa mga huling linya. Sana, sa pagdating ng araw na ito ay iyong mabasa, handa ka nang bumalik sa nakaraan at hanapin ang katotohanan. Sa dulo ng liham, may isang huling piraso ng impormasyon na nagbigay ng bagong liwanag sa lahat ng ito. Pumunta ka sa dating lugar natin sa gitna ng bayan sa hating gabi at doon mo makikita ang sagot. Ang mensaheng ito ay nagtulak sa akin na bumangon at maghanda. Alam kong kailangan kong sundan ang kanyang huling habilin, hindi lamang para sa akin kundi para sa amin. Sa paglabas ko ng bahay, ang hangin ay malamig at tahimik na parang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang gabing iyon ay puno ng misteryo at ang bawat hakbang ko ay tila papalapit sa isang bagay na matagal nang nakatago. Habang papalapit ako sa dating lugar namin, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko, ang halo ng kaba at pananabik. Pagdating ko sa lugar, ang ilaw ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Ang dating parke na puno ng mga alaala namin ay tila nagbagong anyo. Habang tumitingin ako sa paligid, may napansin akong isang figura na nakatayo sa lilim ng isang puno. Ang kanyang anyo ay pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa bawat hakbang ko papalapit, ang figura ay unti-unting nagiging malinaw. Ang pagkakakilanlan niya ay nagbigay sa akin ng gulat. Si Julian. Ang taong nabanggit ni Elisa, ang taong puno ng misteryo sa kanyang liham. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kasaysayan na hindi ko inaasahan. Isang kasaysayan na magbibigay liwanag sa lihim ni Elisa. Ngunit bago ko pa man siya makausap, may narinig akong tunog sa likuran. Ang isang piraso ng papel ay lumipad at sa likod nito ay may nakasulat na mensahe. Alamin ang katotohanan, ngunit mag-ingat sa iyong susunod na hakbang. Ang babala ay tila may halong panganib, isang pahiwatig na ang sagot sa mga tanong ko ay masalimuot pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong nasa bingit ako ng isang kwento na magbabago sa lahat. Ang mga araw na lumipas ay tila isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa akin. Matapos kong mabasa ang lumang liham ng pag-ibig na natagpuan sa lumang baul, hindi ko maialis sa isip ang bawat salitang bumalangkas sa damdamin ng nakaraan. Ang liham na iyon ay puno ng mga pangako, ng mga masasayang alaala
at ng pag-asang makakapiling muli ang isang taong minsang naging bahagi ng aking buhay. Ako si Marco at ang liham na iyon ay mula kay Lara, ang babaeng minahal ko ng labis. 20 taon na ang nakalipas simula nang huli kaming nagkita. Sa kanyang liham ramdam ko ang lungkot at pag-asa, pati na rin ang mga tanong na hindi nasagot. Bakit siya umalis? Bakit hindi siya nagpaalam? Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng damdaming bumalot sa akin habang binabalikan ang mga alaala ng aming nakaraan. Ang mga araw na magkasama kami, ang mga tawanan at ang mga pangarap na binuo namin. Ngunit ngayon, tila isang misteryo ang mga dahilan kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Nagsimula akong magtanong sa mga kaibigan namin noon, nagbabaka sakaling may makapagsabi sa akin kung nasaan na si Lara. Ngunit tila ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento ng pagkawala, ng mga pangyayaring tila naglaho na lang basta. Hanggang sa isang araw, isang kakatuwang pangyayari ang nagbigay ng bagong pag-asa sa aking paghahanap. Isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-angat ko ng telepono, isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Marco? Isang simpleng tawag na puno ng damdamin. Ang boses na iyon, kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko malilimutan. Si Lara. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang damdamin ng galak at pagkalito ay nagtutunggali sa aking puso. Lara, ikaw ba yan? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Oo, Marco. Kailangan kitang makausap. Sagot niya, may halong kaba sa kanyang boses. Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na kapehan sa gilid ng lungsod, ang lugar kung saan dati kaming nagtatagpo. Habang papunta ako roon, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga bagay na maaaring mangyari. Ano ang sasabihin niya? Ano ang mga paliwanag na ibibigay niya sa akin? Pagdating ko sa kapehan, nakaupo na siya roon, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay hindi nagbago. Siya pa rin ang Lara na nakilala ko, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Umupo ako sa kanyang harapan at naghintay sa kanyang mga sasabihin. Mahirap magpaliwanag, Marco. Panimula niya habang nakatingin sa kanyang mga kamay. 20 taon na ang lumipas at alam kong marami kang tanong. Hindi ko rin alam kung paano sisimulan. Napuno ng katahimikan ng pagitan namin, ngunit sa kabila nito, ramdam ko ang bigat ng damdaming nais niyang ipahayag. Lara, gusto kong malaman ng lahat, bakit ka nawala, bakit mo ako iniwan? Tanong ko, puno ng damdamin. May mga bagay na hindi ko kontrolado, Marco. May mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Sagot niya habang unti-unting bumagsak ang kanyang luha. Dahil sa isang pangyayari, kinailangan kong umalis. Hindi ko ginusto, pero iyon ang nararapat noong panahon na iyon. Nagpatuloy siya at sa bawat salita ay unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan ng kanyang pagkawala. Naging masalimuot ang kanyang buhay, may mga responsibilidad na kinailangang gampanan. Mga bagay na hindi ko alam. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa akin. Ayaw kong mawala ang alaala natin, Marco. Kaya kahit sa kabila ng distansya, sinikap kong ipaalam sa iyo na mahal kita. Wika niya habang iniaabot ang isang bagong liham. Ito ang mga salitang hindi ko nasabi noon. Habang binabasa ko ang liham, isang damdamin ng pag-unawa ang bumalot sa akin. Ngunit bago ko pa man matapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaking hindi ko kilala ang biglang lumapit sa amin. May dalang balita na magpapabago sa lahat. Marco, may kailangan kang malaman, sabi ng lalaki habang iniaabot ang isang papel. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente. May mga tao sa paligid ninyo na nagplano ng lahat. Nagkatitigan kami ni Lara, kapwa naguguluhan sa mga narinig. Ang mga liham, ang pagkawala, lahat ng iyon ay hindi natural na pangyayari. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ano ang kanilang motibo? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang kwento namin ni Lara ay masalimuot pa sa inaakala.
At sa kabila ng damdamin, may misteryo kaming kailangang lutasin. Ang aming pag-ibig ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento na hindi pa tapos. Matapos ang mga kaganapan sa lumang bahay ng aking lola, kung saan natagpuan ko ang liham ng pag-ibig na tila itinago sa loob ng mahigit 20 taon, hindi ko maalis sa isip ang mga nakasulat doon. Ramdam ko ang pagkabog ng dibdib sa tuwing binabalikan ang mga linyang tila may buhay. May damdaming umaagos mula sa mga pahina. Sa bawat pagkabasa ko, nararamdaman ko ang lalim ng pagmamahal na nagmumula sa sumulat nito. Hindi ko maiwasang magtanong, sino kaya siya? Ano ang nangyari sa kanilang pag-iibigan? At higit sa lahat, bakit hindi kailanman naipadala ang liham na ito? Nasa ilalim ako ng isang malaking puno sa plaza. Iniisip ang mga bagay na ito habang hawak ang liham nang biglang may tumapik sa aking balikat. Si Clara, ang babaeng matagal ko nang iniibig ngunit hindi ko kailanman nagawang ipahayag ang aking nararamdaman. Ngayon, sa ilalim ng mga bituin, tila siya ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Anong iniisip mo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Napabuntong hininga ako, isang liham na natagpuan ko sa lumang bahay ng lola ko. Tila may kwento ito na hindi pa natatapos. Anong klaseng kwento? Umusisa siya, naglalaban ng saya at pag-aalala sa kanyang tinig. Ito'y isang liham ng pag-ibig, Clara. Isang liham na puno ng pangungulila at pag-asa. Parang ikaw at ako. Nagulat siya sa aking sinabi at nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan namin. Ang hangin ay tila umihip ng mas malamig, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng init sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko nasabi iyon, ngunit sa oras na iyon, tila tama ang lahat. Pwede bang mabasa ko? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at kuryosidad. Nag-atubili ako ng bahagya, ngunit sa huli ay iniabot ko sa kanya ang liham. Habang binabasa niya ito, kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Mula sa simpleng pagkabighani, sa pag-unawa, hanggang sa malalim na pag-iisip. Ang ganda nito, wika niya, matapos ang ilang minuto. Pero bakit hindi na ipadala? Yan ang tanong na hindi ko pa rin masagot. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pauwi na kami mula sa plaza nang bigla niyang tanungin, may ideya ka ba kung sino ang sumulat? Nag-isip ako saglit bago sumagot, tila hindi ko kilala. Pero ang pangalan sa liham ay Daniel. Alam kong wala akong kamag-anak na Daniel, pero parang may koneksyon sa pamilya namin. Daniel, ulit niya, tila may kung anong pumukaw sa kanyang alaala. Hindi kaya ano? Tanong ko, sabik na malaman ang kanyang iniisip. May kilala akong Daniel, pero hindi sa pamilya mo. Ang kanyang tinig ay tila puno ng kaba. Anong ibig mong sabihin, Clara? Tanong ko, ramdam ang pag-igting sa sitwasyon. Si Daniel, siya ang unang pag-ibig ng lola ko. Matagal na sila noong umalis si Daniel para magtrabaho sa ibang lugar, pero hindi na siya bumalik. Lagi kong naririnig ang pangalan niya sa mga kwento ng lola ko. Biglang nagkaroon ng koneksyon sa lahat ng bagay. Ang liham na hawak ko ay mula sa Daniel na iyon, ang unang pag-ibig ng lola ko. Ngunit bakit nasa lumang bahay ito at hindi niya naipadala? Ano ang nangyari sa kanilang kwento? Habang pinag-iisipan ko ang mga ito, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pag-aalala. Ano pa kaya ang hindi ko alam tungkol sa liham at sa nakaraan ng pamilya ko? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang aking telepono. Isang email ang dumating mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Ang paksang nakasulat ay tungkol kay Daniel. Napalunok ako at tiningnan si Clara na tila nag-aalala rin. Basahin mo, wika niya. Binuksan ko ang email at sa aking pagbabasa, unti-unting lumalalim ang misteryo. Ang email ay mula sa isang tao na nagsasabing alam
ang buong kwento ni Daniel, kung bakit hindi na ipadala ang liham, at kung paano nauwi sa trahedya ang kanilang pag-iibigan. Ngunit sa dulo ng email, may nakalagay na babala. Huwag mong ipagsabi kanino man. Ang liham ay may mas malalim na sikreto kaysa sa inaakala mo. Napatingin kami ni Clara sa isa't isa, puno ng kaba at misteryo ang aming mga mata. Ano nga ba ang lihim na dala ng liham na ito? At sino ang nasa likod ng email na tila nagbabadya ng panganib? Sa ilalim ng mga bituin, habang yakap ang malamig na hangin, naramdaman kong ang liham na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ang simula ng isang masalimuot na paglalakbay na punong-puno ng misteryo, pag-ibig at mga lihim na kailangang tuklasin. Sa dulo ng gabing iyon, nagpasya kami ni Clara na alamin ang kasagutan kahit gaano pa ito kadilim o kalalim. Ngunit sa aming paglalakbay, handa na ba kami sa mga maaaring matuklasan? Minsan, napapaisip ako kung paano nagbago ang lahat ng hindi ko namamalayan. Ang mga alon ng buhay ay tila walang awang nagsanib puwersa upang dalhin ako sa hindi inaasahang pampang. Ang liham na natagpuan ko sa lumang kahon ng mga alaala ay tila isang piraso ng puzzle na matagal ko nang hinahanap, ngunit hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga dahon ng puno na dahan-dahang nililipad ng hangin. Naalala ko ang araw na una kong natanggap ang liham na iyon. 20 taon na ang nakalipas. Isang nakatagong mensahe mula sa nakaraan, mula sa isang pag-ibig na hindi ko akalaing magbabago ng ganito kalaki ang aking buhay. Ang tono ng tinta ay kupas na, ngunit ang damdaming nakapaloob sa mga salita ay tila sariwa pa rin sa akin. Mahal kita at hinding-hindi kita makakalimutan, isinulat niya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa malamig kong puso, isang alaala ng mga araw na puno ng saya at pag-asa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, marami ang nagbago. Ang aming mga landas ay naghiwalay at ang mga pangakong binitiwan ay tila napawi ng hangin. Nagpatuloy ako sa buhay, nagtatrabaho, nagtatag ng sarili kong pamilya, ngunit ang liham na iyon ay palaging nasa likod ng aking isip. Isang paalala ng isang pag-ibig na minsang naging akin. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, biglang bumalik sa akin ang alaala ng unang pagkakataon na kami ay nagkita. Ang ngiti niya, ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasa at pangarap. Paano nga ba nagbago ang lahat? Bakit kami nagkahiwalay? Sa kabila ng mga tanong na ito, alam ko sa puso ko na ang pag-ibig na iyon ay hindi nawala. Ito ay natulog lamang, naghihintay ng tamang oras na muling magising. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napagpasiyahan kong hanapin siya. Sa tulong ng mga kaibigan at social media, natuklasan ko ang kanyang bagong tirahan. Ang kanyang buhay ay hindi rin naging madali tulad ng akin, ngunit alam ko na kailangan kong makita siya muli. Kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman niya para sa akin pagkatapos ng lahat ng mga taon na lumipas. Sa araw ng aming pagkikita, ako ay kinakabahan. Ang damdamin ng pagkasabik at takot ay naghalo sa aking puso. Ano kaya ang sasabihin niya? Paano kung hindi na niya ako kilala? Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak, kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang makita ko siya, tila nagbalik ang lahat ng alaala. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng init at ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Siya mismo ang nagbukas ng pinto at nang makita niya ako ay nagulat sa kanyang reaksyon. Parang may liwanag na sumiklaw sa kanyang mukha, isang ngiti ng pagkilala at pag-asa. Mahal kita, ang mga salitang iyon ay tila nagmula sa isang piraso ng nakaraan na hindi namin maitatanggi. Sa mga oras na iyon, alam ko na ang pag-ibig na iyon ay hindi nawala. Ito ay buhay na buhay, naghihintay na muling magising. Ngunit sa likod ng aming muling pagkikita, may isang misteryo na hindi ko inaasahan.
Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pinto. Isang tao na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar sa kanya. Sa kanyang mukha ay may bakas ng pagkagulat at sa mga mata niya ay may kislap ng takot. Ang taong iyon ay may hawak na isang liham, katulad ng natagpuan ko, ngunit mas bago ang tinta. Ano kaya ang lihim na nakapaloob sa liham na iyon? Ang mga katanungan ay bumalot sa akin, at sa sandaling iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang lihim na nakapaloob sa liham na iyon ay tila isang susi sa mga tanong na matagal ko nang nais masagot. Sa likod ng mga nagsasalubong na damdamin, naramdaman ko na ito ang simula ng isang bagong kabanata. Ang pag-ibig na natagpuan sa liham ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan, kundi isang pintuan tungo sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa, misteryo at pag-ibig na handang ipaglaban. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang liham na iyon ay may dalang twist na hindi ko pa natutuklasan. Sa mga susunod na araw, kailangan kong malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng mga salitang nakapaloob dito. Ngunit sa ngayon, ang alam ko lang ay ang pag-ibig na iyon ay hindi pa tapos. Ito ay isang kwento na naghihintay ng tamang panahon upang muling ipagpatuloy. Ang mga araw ay parang mga dahon sa hangin na unti-unting lumilipad palayo habang naglalakad kami ni Elisa sa ilalim ng mga baging ng lumang hardin. Sa gitna ng mga bulaklak at dahon, natagpuan namin ang mga piraso ng nakaraan na tila nagkukwento ng isang pag-ibig na umabot lampas sa oras. Sa bawat paglingon ko sa kanya, nararamdaman kong may misteryong bumabalot sa amin. Isang lihim na tila pumipintig sa pagitan ng bawat tibok ng aming mga puso. Noong nakaraang linggo, habang nag-aayos kami ng lumang kabinet sa bahay ng kanyang lola, isang lumang kahon ang bumagsak mula sa itaas na bahagi ng aparador. Sa loob nito'y mga sulat na tila hindi pa nabubuksan. Bawat isa'y may petsang bumabalik sa 2 dekada na ang nakalilipas. Isa sa mga liham ay may pangalang Elisa na nakasulat sa labas. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, hindi niya maalala kung sino ang maaaring nagpadala nito. Sa tingin ko, hindi ko ito kailanman natanggap, ani Elisa habang inaalis ang alikabok sa sulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, tila may mga tanong na naghihintay ng sagot. Sa bawat pagbasa namin ng mga liham, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng damdamin na bumabalot sa akin. Parang may bahagi ng akin na sabik malaman kung ano ang nilalaman ng mga ito. Nagsisimula kaming maglakbay sa nakaraan sa pamamagitan ng bawat salita, bawat pangungusap na tila naghuhumiyaw ng isang pag-ibig na nawala sa agos ng panahon. Parang kilala ko ang sulat kamay na ito, bulong ni Elisa, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga linya ng tinta na tila may sariling buhay. Pero hindi ko maalala kung sino siya. Naalala ko ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa isang matandang pag-ibig na hindi natuloy. Isang lalaki na minsang pumuno sa kanyang mga araw ng ligaya ngunit nawala sa kawalan. Habang binabasa namin ang mga liham, wala kaming ibang nararamdaman kundi ang pag-ibig na tila naipit sa pagitan ng mga nakaraang pangarap at kasalukuyang realidad. Sa bawat liham, may mga pangako ng pag-ibig, mga plano para sa hinaharap na tila naitatakda sa mga bituin. Napagtanto namin na ang lalaking sumulat ay may malalim na pagmamahal para kay Elisa, isang pagmamahal na nag-uumapaw kahit sa mga papel na ito. Ngunit bakit hindi niya kailanman natanggap ang mga ito? Habang patuloy ang aming paglalakad sa hardin, nararamdaman ko ang bigat ng bawat liham sa aking mga kamay. Isang hapon, habang binabasa namin ang isa sa mga pinaka-emosyonal na liham, may biglang pumatak na ulan. Ang mga patak ay tila luha ng langit na unti-unting bumabasa sa papel, nagiiwan ng mantsa sa bawat salita ng pag-ibig. Elisa, paano kung hindi ito aksidente?
Paano kung may dahilan kung bakit hindi mo natanggap ang mga liham na ito? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Napatigil siya, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin na tila may mga tanong na naghihintay ng sagot. Ano ang ibig mong sabihin? Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang posibilidad na tila hindi ko mawaglit. Paano kung may taong sinadyang itago ang mga liham na ito? Paano kung may ibang tao na may lihim na intensyon? Habang naglalakad kami, pabalik sa bahay, isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa aking isip. Ang lumang kahon ng mga liham ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong misteryo na puno ng tanong. Sino ang nagpadala ng mga liham na ito at bakit hindi ito natanggap ni Elisa? Sa huling liham, may ibinulong na pangalan. Isang pangalan na tila bumubulong sa akin mula sa kawalan. Ang pangalan ay hindi pamilyar, ngunit may kakaibang damdamin na bumabalot sa akin. Parang ito ang susi sa lahat ng tanong na bumabagabag sa amin. Sa pagbalik namin sa lumang aparador, isang maliit na papel ang nahulog mula sa kahon. Sa ibabaw nito'y nakasulat ang mga salitang, sa tamang oras, sa tamang lugar. Napatingin ako kay Elisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pagdating ng gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng lumang fireplace, naramdaman ko ang malamig na hangin ng misteryo na bumabalot sa amin. Hindi ko maalis sa isip ko ang pangalan at ang mga salitang bumabalot sa liham. Parang may puwersang nagtutulak sa akin na tuklasin ang katotohanan kahit pa ito'y nangangailangan ng pag-urong sa nakaraan na puno ng sakit at pagtataka. Sa huling sandali, isang ideya ang pumasok sa akin na tila isang kidlat sa gitna ng dilim. Ano kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking kuwento? Isang kuwento na hindi pa nagtatapos at naghihintay ng tamang panahon para lumabas. Habang nagtatanong ako sa sarili, isang tawag ang dumating mula sa telepono ni Elisa. Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung saan ko narinig. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtataka at misteryo. Elisa, ang mga liham, alam mo ba kung sino ang nagpadala? Tanong ng boses. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng takot na bumalot sa amin. Sa likod ng bawat liham, sa likod ng bawat salita ng pag-ibig, naroon ang isang misteryo na naghihintay lang na mabuksan. At sa sandaling iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.